والعلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa atin pong pagpapatuloy ng Pinagaang Quran, narito na po tayo sa ika-26 na aralin. Sikapin po ninyong memoryahin at reviewin ang lahat ng ating mga vocabulary. Simulan natin sa mga verb. Jara, yajri, jari ang verbal noun, at may pangalawa, jarayan, flow, agos, tubig ito. Ginagamit din sa hangin na meaning ay blow. Nangangahulugan din siyang happen, nangyari. Baraba, yadribu, verbal noun, barb, strike, hit, smite, suntok. Sa form number 8, paraba, clash, be upset. Kada, yakido, verbal noun, kaid, plot for the downfall of, conspire. Sa salita natin ay pakana, ginagamitan ng li, against. Fajara, form number 7, in fajara, gasfort, bumulwak o kaya sumabog. Khana, yahono, betray, nagtaksil. Sa nouns, hajar, ang plural ay ahjar. Hajaraton, stone, rock, bato. Ro'ya, ang plural, roan, vision. Tair, plural, tuyur, bird. Asa, plural, asi. Rad, staff, tungkod. Shaq, ang relative form, ashaq, harsh. Uqba, end, hantungan. Final outcome, kinahihinatnan. Kamar, plural, akmar, moon. Kaukab, plural, kawakib, heavenly body, star. Nahar, anhar, ang plural, at saka anhor, river, stream. Tahta, ginagamitan din siya ng preposition na min tahti. Susundan siya ng noun na nasa genitive. Ito ay preposition, beneath, below, sa ibaba. Ito yung idiom. Baraba mathalan, palaging lumalito ito sa Quran. Baraba mathalan, pero ang paunahing meaning ng baraba na ito, pinalo. Pero ang meaning dyan, he gave an example. Nagbigay ng parabola. Dito sa lesson 26, inshallah, konting rolling lang dito sa optative constructions. Ang optative constructions na ito yung mga pangarap na hindi makatotohanan. Ginagamitan siya ng laita. Laita sa formang verb. Maaari din siyang gagamitan ng ya, laita. At sinusundan ito ng ni sa first person, o kaya sa noun na sa formang accusative. Tingnan nyo ang unang halimbawa. Laitani kuntu tayran faatira. I wish I were a bird so that I could fly. Yun ay hindi makakatuhanang pangarap. Ya laita rabbahu lam yakhluquhu. Would that his Lord had not created him. Dito tayo sa diminutive pattern. Ang pattern niya, fu'ail. Kung babae, dagdagan ng ta marbota, fu'ailatun. Karaniwan ito sa mga tatlong litra. Halimbawa, jabal. Ibig sabihin ng jabal ay mountain. Pero ang jubail, little mountain. Sa ating salita ay naging maliit na bundok, yung burol. Abd, ibig sabihin,
servant. Ubaid, dear servant, o kaya little servant. Halimbawa, qabla, qubail, a little before. Ito ay preposition na nakuha na natin ang qabla, pero ginagamitan din ang diminutive pattern, qubail. Even, bunay, ab, obay. Pansinin ninyong maigi na ang pattern doon sa regular na mga nouns na 3 letra, pag sinabi natin regular, ang spelling niya ay wala ang mga alif, waw at ya. Ang pattern niya ay fu'ail o kaya fu'aila. Pero doon sa mga noun na 2 letra lang o kaya ang huling letra ay weak, kagaya sa ibn at saka ab, ang ibn ay bunay, ang ab ay ubay. Ngayon kung ikapit natin ang lahat ng mga attached pronoun dito sa bunay, regular lang siya mula sa third person. Doon lamang sa first person singular ang naging bunayya. Kagaya doon sa pattern ng dual. Halimbawa, doon sa oblique ng dual, kagaya halimbawa sa waladaya. Pero kapag ka-oblique, waladaya. Waladaya. Kagaya doon sa dual, ang pattern ng first person singular ng diminutive pattern ng wiklam at saka 2 letra. Pero sa lahat ng mga attached pronoun ay pareho na. Halimbawa, sa huwa, bunayyuho, bunayyuha, bunayyuhuma, bunayyuhum. Pareho lang siya. Bunayyuka, bunayyuki. Pareho lang. Bunayyuna. Pero pagdating doon sa first person singular, bunayya. Kagaya din sa ab, obayyuho, obayyuha. Pero pagdating doon sa first person singular, obayya. Ngayon, ano ang meaning ng diminutive pattern? 2 ang meaning nito na salungatan. Una, yung natalakay na natin, ginagawang maliit. Halimbawa, jabal, jubal, ibig sabihin, maliit na bundok. Halimbawa, dawla, duwayla, maliit na mga estado. Abd, ubaid, maliit na servant. At ang meaning nito, nangangahulugan din siya na nagpapahiwatig ng pagmamahal kung sa tao at kabaliktaran, nagpapahiwatig ng paghamak. Halimbawa, ubay, ibig sabihin, dear father. Yun ay pagpapahiwatig yun ng pagmamahal. Pag sinabi mong bunayya, my dear son. Pero pwede rin yun na maging kahulugan niya ay paghamak na minamaliit mo ang isang tao sa paggamit ng diminutive pattern. At yun ay nalalaman lamang ang kanyang kahulugan kung ito'y nagpapahiwatig ba ng pagmamahal o nagpapahiwatig ng paghamak sa tinatawag base doon sa context pa rin ng sentence o kaya ng paragraph. Ipagpapatuloy natin ang cardinal numbers from 11 to 19 na kung saan doon sa lesson 15 nakuha na natin ang 1 hanggang 10 na kung saan napag-aralan natin mula sa 1 hanggang 2. Ito ay tumatayong regular na adjective ang number. Ganyan din naman dito sa 11 hanggang 12, tumatayo din siyang regular na adjective na kung saan tingnan yung maigi. Una, ahada asyara baitan. Singular lamang ang bagay na binibilang at nasa accusative siya. Pero pansinin ninyo ang noun na binibilang kapag kalalaki mula sa number 3 hanggang 9 nasa ruling pa rin na chiastic concord. Halimbawa, talatata asyara baitan. Lagyan mo ng ta marbota kasi ang baitan ay lalaki. Sunod, arba'ata asyara
baitan, khamsata asyara baitan, sittata asyara baitan, sab'ata asyara baitan, thamaniyata asyara baitan, tis'ata asyara baitan. Ngayon kung babae naman, gagamitin natin ang bint, ang 1 hanggang 2. Kagaya din doon sa masculine, ang 1 hanggang 2, tumatayo lamang siyang regular na adjective. Tingnan nyo. Ihda, kasi babae. Ihda asyarata bintan. Sunod, kapag ka nominative, doon sa dual, itnata, babae din siya, kasi babae. Asyarata bintan. Ngayon kapag ka oblique, itnatay asyarata bintan. Samantalang doon naman sa babae, sa lalaki, itnay asyara baitan. Kaya, mapansin nyo ang number na asyara, kapag ka lalaki din siya, walang marbota. Pero ang number 3 hanggang number 9, gawin mo siyang babae. Kaya, talatata asyara baitan. Samantalang kapag ka feminine, talata, walang marbota. Talata asyrata bintan. Arba'a asyrata bintan. Khamsa asyrata bintan. Sita asyrata bintan. Sab'a asyrata bintan. Thamani asyrata bintan. Tis'a asyrata bintan. Ngayon, kapag definite, dalawa ang mapagpipilian. Halimbawa, the 11 boys, lagyan ng al ang ahad. Al-ahada, asyara, waladan. O kaya, uunahin ngayon ang binibilang. Al-awlad al-ahada asyara. Lilipat na tayo sa ating mga pagsasanay. Give the Arabic, hanggang 6 lang yan. Practice sa bilang, sabi naman, translate into Arabic. Dito naman sa read and translate, hanggang 12. At ang D, translate into Arabic. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.